Good news, bahagyang makakahinga ng maluwag ang ating bulsa dahil malaki-laki po ang asang bawas presyo sa bigas ngayong buwan. Habang itlog naman, bagsak presyo rin. Si Clazel Pardilla sa detalye. Rise and shine, Clazel. Kalidad ang unang pamantayan ni Ellen sa pagbili ng bigas noon. Pero ngayon, kailangan na niyang dumiskarte ayon sa kanyang budget. Dito kasi yun yung kasya sa budget ngayon. Kasi yung iba 56, sayang din yung 4 pesos. Kung may mas mababa pa sa 52, yung pa rin ang bibili namin. Ang hanap ni Ellen na mas abot kayang presyo na bigas, mabibili sa ilang palengke tulad sa Maynila. Kung nakaraang buwan, 52 pesos ang kada kilo ng pinakamurang bigas dito sa Trabaho Market, ngayong Pebrero may mabibili na tig 50 pesos. Yun nga lang, medyo durog at hindi masyadong maputi ang kulay. Ang persako, meron 2.4, 2.450, gano'n. Noong January? Ngayon? Ngayon, meron na ako nakuha 2.380, gano'n. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, posibleng bumaba ng 2 hanggang 4 na piso ang kada kilo ng bigas ngayong buwan. Nagsimula na kasi ang anihan. Yung farm gate bumaba ng piso, no? So nasa 30 pesos ang presyo from 31.50. Yung presyo dapat sa outlet na umakyat ng 54 to 58 dapat bumalik sa 52 to 54 pesos. Sa Marso hanggang Abril ang peak ng harvest season, kaya taya ng Department of Agriculture. We're hoping na mas bababa sa mga susunod na panahon. Kasi yung supply will also matter plus yung presyo sa international market. Bumaba rin ang presyo ng itlog. Ang dating 7 pesos na pinakamaliit na itlog, 6 pesos and 44 centavos na lamang ngayong buwan. Dati yung bentahan namin nito 200 per tray dito sa small. Ngayon 180 na lang kasi marami na yung supply ng itlog. Pagkain talaga ng ng Pinoy ang itlog, kaya maganda bumaba. Pero dehado raw sa mababang presyo at matumal na demand ang ilang egg producers. Tulit yan and yun, bigla naman tataas ang presyo. So ang mangyayari niyan yung mga small nag-produce ng itlog talagang mag-close down kung tuloy-tuloy yung pagbagsak ng presyo. Kaya katuwang natin ang yung National Nutrition Council at saka yung DSWD para promote ang pagkain ng itlog. Ngayong wala ng close fishing season, asahan din na bababa ang farm gate price ng galunggong. Posibleng umabot sa 30 hanggang 50 pesos ang farm gate price ng GG. Tinututukan din ng DA na mas maging abot kaya ang presyo ng gulay at iba pang agricultural products. Nakikipagtulungan na ang Agriculture Department sa Philippine Ports Authority at Philippine Fisheries Development Authority para gawing prioridad na maibiyahe ang mga agri-product. Posibleng makamenos ng 5% sa gastos kung mapabibilis ang pagbiyahe sa mga produkto sa mga daungan. Samantala, sa isang Memorandum of Understanding, pinagtibay ng DA, National Irrigation Administration at Department of Trade and Industry ang pagtutulungan para sa implementasyon ng Integrated Rice Supply Chain Development Program. Target itong suportahan ang 3-year food logistic agenda ng DTI na layong gawing mas abot kaya at accessible ang pagkain ng mga Pilipino. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim kasi ng programa, gagawing mas mabilis ang rice supply chain mula sa produksyon papunta sa merkado. Ito ay para mabawasan ang gasto sa biyahe. Dahil dyan, tataas ang kita ng mga magsasaka at mas mumura ang presyo ng bilihin. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.